you have to check your source. Kasi nga kung ano-anong mga website lang yan, not credible, di ba? Ako, syempre, gusto ko kunin from the news source. So, from TV stations, TV networks, or yung mga broadsheets. Pero pag mga websites na never heard, tapos iilan lang ang followers, magduda ka doon, di ba? Yun ang mga red flags dyan sa akin. Sabi nga nila, the credibility of the teller is the ultimate test of the truth of the proposition. Ba, nakahirap mo. Nalulat kami doon. Sabi kasi niya, hanapin mo ko sa inyo. Hanapin mo sa kanya yung Bakit ang ulo ng katabi mo, bigyan mo ng ano? Kailangan mo ng gamot. Parang gusto ko na, Masahe. Parang gusto ko na lang maniwala sa fake news kung ilan dadaan ang concept. Ano sabi? Parang wala akong fake news. The truth of the... Okay na ako dyan. Totoo naman nakatago. Gawin na lang natin totoo. Hanapin lang natin yung nagtetel ng news, the credibility of the teller. Kung sino siya. Oo, yun ang ultimate test. Kung sino siya. Ayan naman yung mga sinasabing disadvantage ng yung pagiging, yung globalization, yung internet. Popular ka kasi, papaniwalaan ka. Ine-equate ngayon ng mga tao yung truth sa popularity. Pero di ba, sabi ni Kuya Alex, parang nag-agree naman tayo lahat na ang fake news parang chismis lang yan. Pero kasi dati pagka nung medyo panahon natin dati, na kapag nagsulat ka or napanood mo sa TV, may mga terms kasing ginagamit yung mga journalists natin, yung mga newscaster natin kahit nagre-report sila, na ngayon pwede nilang gamitin sa fake news, parang naiintindihan nila kasi nga meron na tayong Google. Pwede nilang hanapin, kuya, yung term na to, nagagamit nila. So pagka binasa ko, pag binasa ko, may knowledge ako sa mga legal terms, sa mga terms ng journalist, parang totoo. Most of the time, chismis, ha? Yeah. Yung fake news, yung pag sinasabi nila, kunyari, Inimbento talaga. talaga na only somebody who's so gullible will believe it. To me, ha? But like the one Alex said nga na, they spun it na it's so credible na pati siya napaniwala. Nasa ano yan feeling ko fake news is yung presentasyon na mukhang news. Yes. Okay? May headline. May headline. May na website. parang Corina Sanchez, buntis. Congrats! At saka Immaculate Conception. Okay, anyway, sabi mo nang gano'n ang presentasyon. Ang problema kasi sa fake news talaga, una, nakakasira ng buhay, nakakasira ng negosyo, at nakakasira ng kinabukasan ng isang buong bayan. Alam mo na, ang fake news talagang yan ang pinaka-in-demand pagpanahon ng kampanya. Tama? So, yan ang ginagamit nilang paninira. So, kung nasira ng isang halimbawa kandidato sa isang bayan o isa ibang bansa, nawala na ng pagkakataon ang bansa na iyon na sana, hindi ba, matino ang nailagay dun sa pwesto. Kasi naunahan na ng fake news.